Balak na siyang tapusin ni Jakotsu, pero dahil nagbalik na ang demon powers ay naatake niya pa ito ng wind scar at tuluyang natalo. At kahit nais na nitong mamatay sa kamay ng bida ay di siya tinuluyan. Nahanap na rin ng bida ang amoy ni Narako. Samantala sinamantala ni Renkotsu na kunin ang banal na hiyas ng kasama. Saka kinuha ng insekto ang hairpin nito. Nakita ni Kikyo si Saint Hakushin na nagising nang lumapit siya. Saka naramdaman niyang lumalabas sa nasirang barrier ang demonic energy ni Narako. Giit ni Kikyo na naloko lang siya ni Narako pero naniniwala si Hakushin na si Narako ang nagligtas sa kanya. Dagdag pa ni Kikyo na naiintindihan niya si Hakushin dahil magkapareho sila ng kalagayan. Kaya nakiusap ang priestess na tanggalin nito ang barrier upang matulungan niya ang kaluluwa nito. Naramdaman ng bida ang malakas sa pagtibok ng puso kaya naisip na malapit na siya kay Narako. Si Renkotsu naman ay ginamit na ang nakuhang banal na hiyas. Inaabangan naman ng dalawang alalay kung paano liligawan ni Koga si Kagumi. Pero biglang ipinaalaga sila Shippo at Kirara saka pumasok sa barrier si Kagumi. Samantala patuloy ang paglabas ng mga demon patungo kay Inuyasha. Paglabas ni Renkotsu ay kinabahan siya dahil naghihintay na si Bankotsu sa kanya. Naisip niya ngayon na ang paraan para bigla ang traidorin si Bankotsu pero bigla nitong nakuha ang dalawa niyang banal na hiyas. Sinabi ni Renkotsu na matapang lang ito dahil marami siyang banal na hiyas. Kaya ibinalik ni Bankotsu ang dalawang hiyas at di rin daw ito gagamit ng Banryu. Natakot siya nang sumugod ang leader at pinagbabaril niya pero nakakailag sa lahat ng bala. Hanggang sa matakot na siya dahil sa lakas ng leader kahit pareho silang may tig-tatlong banal na hiyas. Sinubukan pa rin niyang bagahan ito ng apoy. Subalit di nasaktan at binato siya ng hairpin kaya nahulog ang banal na hiyas. Tapos biglang kinuha ang dalawa pa sa leeg nito kaya tuluyan itong namatay at kinuha ng insekto ang sacred jewel. Saka kinuha niya ang espada at naghanda sa matindi niyang laban. Pumayag na rin si Hakushin na hawakan siya ng priestess na hindi daw maramdaman ang kanyang kasamaan. Kaya nagawa ni Kikyo na mapalaya ang kaluluwa nitong matagal nang nagdurusa. Saka pinakawalan niya na rin ang buhok ng lalaking nakiusap na dalhin ito sa sagradong lugar. Subalit dahil naglaho ang barrier ay nagsilabasa na rin ng napakaraming demon na nakakulong dahil sa kagagawa ni Narako. Muntik nang makain ng isang demon si Kagumi kung di lang iniligtas ni Koga. Si Inuyasha naman ay nakaharap ang Band of 7 leader na si Bankotsu. Nagsilabasa ng di mabilang na mga demon mula sa Mount Hakurei na pinagpapatay nila Koga at Kagumi saka dumating sila Hakkoko at Ginta. Pinatay ni Sesshomaru ang marami sa isang atake at si Joken ay sinunog ang mga ito. Nakipaglaban din si Kikyo at ang grupo nila Koga ay hahanapin na si Narako. Ipinakita ni Bankotsu ang bagong teknik na kasing lakas ng wind scar. Sa muli nitong pag-atake ay hiniwan ng bida saka sumugod ngunit napatalsik siya nito at muntik na rin siyang matusok. Saka nagtagisan ng dalawa at napaatras ito ng bida. At muling nagpagalingan sa paggamit ng espada saka gumamit ng kanilang mga teknik kaya gumuho ang lugar. Sa kabila nito ay nakaligtas pa rin ang dalawa. Samantala naramdaman na nila Miroko ang demonic aura ni Narako. At sa ibaba ay nakita nila ang mukha nito ngunit inatake sila ni Kagura kaya pagtingin ay nakatakas na si Narako. Inatake sila ng wind demon hanggang sa mahulog ang kinaroroonan at nagtama na naman ang mga espada ng dalawa at naisip ng bida na di niya magamit ang backlash wave dahil isang tao ang kalaban. Nagmamadali na sila Kagumi tapos may sumugod pang demon na kinalaban nila Hakkoko at Ginta kaya naiwan sila. Tinamaan na naman ang bida ngunit di pa rin sumuko kaso napatalsik ang Tesaiga ngunit nakuha niya naman ang dalawang banal na hiyas. Saka pinuntirya niya ang iba pa pero napatumba na naman siya nito. Samantala nakaligtas ang dalawa sa tulong ni Sango at nakita ang maraming bangkay ng demon. Nabubugbog na ni Bankotsu si Inuyasha ngunit sinadya pala ng bida na magpasuntok upang malaman kung nasaan ang banal na hiyas. Nagpatuloy sila sa Sesshomaru sa pagpatay sa mga demon pati na si Kikyo. Saka nakarating na rin sila Inuyasha sa kuweba. Naisip ng monk na dito gumagawa ng bagong katawan si Narako. Saka lumabas ang napakaraming maliliit na nilalang. Na-counter siya ni Bankotsu at nasuntok ng solid sa mukha. Tapos sinikmuraan at tuluyan na siyang papatayin nang biglang kinuha ng bida ang tatlo pang banal na hiyas saka sinipa. Saka pinaliwanag ng bida na kahit manalo si Bankotsu ay papatayin din ito ng mga nag-aabang na demon ni Narako. Subalit wala daw talagang tiwala dito si Bankotsu at papatayin niya ang sino mang humadlang sa kanya kahit pa si Narako. Kinuha nito ang Banryu kaya kinuha din ng bida ang Tesaiga ngunit ang mga demon ang pinagpapatay ni Bankotsu hanggang sa makaabot sa 1,000 ang napaslang kaya lumakas ang Banryu at sa kanya inatake ang ating bida. Buong lakas itong sumugod at kinawawa ng walang tigil si Inuyasha. At nang umatake ng wind scar ang bida ay naglaho lang ito dahil mas malakas na ang Banryu. Muling sumugod ang kalaban kaya napaatras si Inuyasha. Saka sinalag niya ito kaso napatalsik lang siya. Tapos pinaikot ng mabilis ang Banryu at nakagawa ng ball of fire na ipinang-atake sa bida subalit dahil isa itong demonic aura ay nakagamit ng backlash wave ang bida kaya bumalik ang atake ni Bankotsu sa kanya at sumabog. Pagkatapos ay wala ng lakas si Bankotsu ngunit hinihigop sila ng lupa.
Naramdaman nila Miroko ang kakaibang pagyanig pati na nila Kagome at Koga at napansin ni Kikyo na mas lumakas pa ang demonic aura. Pinag-utos ni Sesshomaru na umalis sila rin dahil sa panganib saka ito nagtungo para patayin si Narako. Si Inuyasha ay tuluyang nahuli at pati si Koga ay tuluyan na ring lumubog. Napansin ni Kagome na tila nasa bituka sila ng isang nilalang. Kaya naisip ng dalaga na kinukuha ng kuweba ang mga may banal na hiyas at dinadala kay Narako. Nakita nila ang tila mga itlog sa itaas at nasa loob pala nito sila Sango. Muling yumanig at nahulog ang monk at Demon Slayer kaya sinalo ni Kirara at si Kagome ay niligtas ni Shippo. Saka dumating ang malaking ugat at dala nito si Inuyasha. Nagalit pa ang bida dahil sinundan siya ni Kagome. At nalaman na kinain ng lupa si Koga kaya kailangan nilang iligtas. Biglang nagpakita si Narako sa kanila. Kaya inatake nila Kagome at Sango, ngunit naglabas ng asido at tinamaan sila Kirara saka nahuli na rin sila Shippo dahil ang buong bundok pala ang bagong katawan ni Narako. Pinakita din nito si Bankotso na minaliit niya dahil mas piniling ipaghiganti ang mga kaibigan kaysa tumakas dala ang mga banal na hiyas. Kinuha na nito ang mga banal na hiyas at naging mga buto si Bankotso. Kaya mas lalong kinamuhian ni Inuyasha si Narako dahil napakadumi ng strategy nito. Kinuha pa nito ang mga hiyas sa espada pati na rin ang mga nasa katawan ng bida. Kaya naramdaman ni Kikyo na nabubuo ang banal na hiyas. Patungo na rin si Sesshomaru dahil naramdaman ito. Samantala umalis na sila Kohako. Dahil sa banal na hiyas ay nakumpleto na rin ni Villain ang malakas na katawan na may mata sa gitna. Di daw natatakot si Inuyasha kaya sinabi ni Miroko kung gaano kalakas ang bagong katawan nito. Gayunpaman ay nakatakas ang bida at sumugod, subalit napatalsik lang siya ng barrier nito. Kaya tinawag niya ang Tessaiga at pinalaki, saka umatake siya ng wind scar sa barrier, ngunit na-deflect ni Narako ang atake at muntik nang mapatay ang mga kaibigan. Hindi naglaho ang mga wind scar dahil minanipula ni Narako kaya umilag sila at tinukso pa ng villain. Nakita ni Kikyo si Kagura na kanyang inatake kaya umilag pero pinigilan siya ng kasama na atakihin ng priestess. Ginagamit ng bida ng Tessaiga para masalag ang mga atake ng kalaban. May napansin si Kagome sa paanan ng villain kaya umilag sila sa mga atake at sumugod. Saka umatake si Kagome at natalo ang mga wind scar hanggang sa tamaan ng isang orb kaya lumabas si Koga. Pero pinaguho ni Narako ang buong lugar. Dahil dito ay hindi nakuha ng bida si Koga. At sinabi ni Shippo na kailangan na nilang tumakas. Kaya tumakas sila ni Shippo pero nagpaiwan si Inuyasha para iligtas ang wolf. Lumabas si Narako mula sa bundok at winasak ang lupa saka nagtungo na siya kay Kikyo. Samantala ang bida ay nakita ang maraming biktima pero si Koga lang ang nailigtas saka tumalon sila at nagising ito. Natrap sila kaya ginamit ng monk ang wind scar upang makagawa ng butas kaya nakalabas na sila. Nakita rin ni Inuyasha ang butas pero nakakita siya ng vision ni Kikyo na kanyang ipinagtaka. Alam daw ni Kikyo na palabas lang ang tila malakas na katawan nito saka pinagbantaan kung di sasabihin ang kanyang plano. Nag-alala na ang mga kaibigan ngunit kalaunan ay nakalabas na rin sila Inuyasha at Koga ngunit nag-hallucinate na naman ang bida kay Kikyo kaya muntik na sila ng bato kaya siya naman ang iniligtas ni Koga. Pero sinabi nila Kagome na nagpaiwan si Inuyasha para lang iligtas siya. Giit ng bida na ayaw niya lang na makuha ni Narako ang natitirang piraso ng hiyas. Inamin ni Narako na plano niya ang magkasalubong sila ng matanda upang magdesisyon si Kikyo na magtungo dito. Pinahaba nito ang panusok at biglang sinugatan si Kikyo kaya nagtaka ang priestess dahil akala niya ay taglay pa nito ang puso ni Onigumo pero naisip niyang ito ang dala kanina ni Kagura. Saka pinahaba nito ang kamay at tuluyang tinusok ang priestess at nahulog ito sa bangin saka naalala ang mga memories nila ni Inuyasha. Tila naramdaman naman ito ng bida kaya biglang tumakbo. Samantala dumating na rin si Sesshomaru na kanina pa daw nanonood saka pina-atras si Jaken. Biglang umatake si Sesshomaru kaya nawasak ito pero nagawa pang tumawa. Saka ibinalik sa kanila ang atake na sinalag ng Demon Dog ngunit tumalon at nahiwa niya ang villain, subalit muli itong nabubuo sa katuluyang tumakas. Naisip naman ni Sesshomaru na sinubukan lang sa kanya ng kalaban ang bago nitong katawan. Dumating ang bida at sinabi ng kuya na ang tunay na pakay ni Sesshomaru ay ang patayin si Kikyo na di matanggap ni Inuyasha. Saka mas lumakas ang mayasma kaya aalis na sila Sesshomaru ngunit inisip ng bida na di nila ito tinulungan. Pero sinabi ni Sesshomaru na si Narako ang pagbanto na niya ng galit dahil ito ang pumatay kay Kikyo kaya sawi si Inuyasha. Pagdating ng mga kaibigan ay nalaman nilang si Kikyo pala talaga ang puntirya ng villain. Samantala sinabi ng kasama ni Kagura na pinatay na ni Narako si Kikyo. Naisip nila na ang nakita nilang mga maliit na nilalang ay katawan ni Narako na inihiwalay niya sa katawan upang matanggal ang human heart upang magawa niya ng patayin si Kikyo. Nang aalis na si Koga ay napansin niyang wala si Inuyasha dahil hinahanap pala nito si Kikyo sa ilog ng mayasma. Kinabukasan na nakabalik si Inuyasha at nalamang magdamag na naghintay sa kanya si Kagome ngunit di alam ng dalaga kung paano siya mako-comfort.
resort. Nagtungo sila sa village nila Shintaro na nagbibigay ng pagkain sa mga tao dahil apektado sila ng pagguho ng Mount Hakurei. Samantala isa pang village ang biglang inatake ng mga demon. Kaya naisip ng bida na mas malala pa ngayon ang sitwasyon. Inilibing nila ang mga tao nang dumating ang isang matanda. At sinabi nitong nakita niya ang isang priestess na nasugatan daw ni Narako kaya naisip nilang nakasurvive si Kikyo. Dahil dito ay si Kagome na mismo ang nagpaalis kay Inuyasha para hanapin si Kikyo habang sila ay nagpatuloy sa paghahanap ng clue kay Narako. Subalit hinuli sila ng isang grupo dahil mukha silang kahina-hinala. Pagdating sa kastilyo ay nakitang papatayin ng ibang nahuli. Saka pinag-utos ng pinuno na kunin si Kagome at patayin sila Miroko at Sango. Hinahanap ni Shippo si Inuyasha na makasalubong nila ang mga demon. Nakita ni Kagome ang pinuno na isang babaeng may sanggol. Saka na lamang kinokontrol lang pala ni Kagura ang matanda upang magsinungaling at mapaalis nila si Inuyasha. At nalaman pa ni Kagome na isang incarnation din ni Narako ang sanggol at nais ng mga ito ang mata ni Kagome na nakakakita ng banal na hiyas. Papatayin na sila kaya pinigilan ni Sango ang mga ito at pinakawalan si Miroko saka pinagtulungan nila ang mga kawal. Upang makatakas ang mga bihag ay nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa mga ito. Samantala natakot si Kagome kung anong gagawin sa kanya. Subalit niyakap lang siya ng bata at hinanap ang negatibong emosyon sa kanyang puso upang makontrol siya nito. Habang nakikipaglaban ng dalawa sa labas ay nakontrol na ng tuluyan si Kagome. Nagtataka naman si Inuyasha dahil tila walang ibang nakakita kay Kikyo saka nakita niya ang maraming demon. Nakita niya rin doon sila Shippo at Kirara kaya nalaman niya ang sitwasyon at agad na umalis para iligtas sila Kagome. Pinrotektahan ng dalawa ang mga bihag mula sa mga palaso saka dumating ang bida at tinulungan sila gamit ang tesayga saka pinagsasapok ang mga kawal. At pumasok siya sa kastilyo ngunit wala na doon si Kagome. Nagtungo sila Kagura kay Kana na nagbigay ng itim na hiyas na balak nilang ilagay kay Kagome. Pero dahil sa kapangyarihan ng baby ay di makapalag ang dalaga. Samantala nagmamadali na si Inuyasha dahil baka pati si Kagome ay mawala sa kanya. Ngunit kahit itinutok na ni Kagura sa kanyang noo ay di pa rin ito may pasok dahil nalalabanan ng dalaga ang negatibong emosyon tungkol kay Inuyasha. At saktong pagdating ng bida ay nabitawan niya ang sanggol at sinalo siya ni Inuyasha. Dumating na rin sila Miroko at umatake ang bida ngunit may matibay na barrier ang sanggol saka napansin ng monk ang panganib kaya tumakbo sila bago pa masabugan ng nag-reflect na atake. Saka lumutang ang mga ito at nagbantang di titigilan si Kagome saka umalis. Kaya ngayon ay nagpa siya ang bida na di niya napababayaan si Kagome. Samantala nanghihina ang sanggol dahil sa lakas ng spiritual power ng priestess. Nagbalik sila kay Kaide upang ibalita na muling napatay ni Narako si Kikyo. Nagising si Kagome na binabantayan ni Inuyasha. Kalaunan ay humingi siya ng tawad sa dalaga pero ayos lang kay Kagome dahil tanggap niya ng si Kikyo ang first love ng bida. Umuwi muna si Kagome sa kanyang panahon at nagbigay ng pasalubong sa ina saka natulog. Tapos kumain ng parang isang buwang nagutom at nag-enjoy sa tub pati na sa malambot niyang kama. Pagpasok niya sa school ay naghahanda ang mga tao para sa cultural festival ngunit wala siyang gana kaya niyaya ng mga kaibigan na sumali sa mga activity. Sumali siya sa choir practice at nagluto rin siya at sinubukan niya rin umacting. Kaya pag-uwi ay pagod na pagod. Kinwento naman ng mga kaibigan kay Kaide ang nangyari kay Kagome. Nagtungo si Narako sa matandang si Memensei na kilala dahil sa pinakamatalas na pandinig. Saka tinanong ng villain kung nasaan ang mga natitirang piraso ng hiyas kaya nag-focus ang matanda. Nakita nilang may kinakain na dried demon si Shippo na binigay daw ng mga priest na iniligtas nila. Pero kinuha ito ni Sango dahil kapag pinakuluan daw ang mga ito ay muling nagiging demon. Kinabukasan ay nagkasakit ang isang choir member kaya si Kagome ang ipinalit. Sa acting class naman ay naaksidente ang female lead kaya si Kagome din ang papalit dito. Sa cooking class naman ay inutusan din siyang bumili ng mga sangkap kaya di niya nakinaya. Tapos niyaya pa siyang mag-practice ni Hojo ng kanilang scene pero umalis na pala ang dalaga. Ngunit kinabukasan ay ginalingan niya sa lahat ng mga activity. Ngunit di nila alam na pinakuluan ng lolo ni Kagome ang dried demon kaya naging demon ito at mabuti na lang ay dumating si Inuyasha. Pag-uwi ng dalaga ay niyaya na siya ni Inuyasha na bumalik pero ayaw ni Kagome dahil sa festival. Naiinip na si Shippo kaya sinubukan niyang lutuin ang dried demon ngunit naging isang demon na kakainin sila mabuti na lang ay pinatay ito kagad ni Sango. Saka hiningi ni Sango ang lahat dahil napakarami niya pa palang tinatago. Sa kasamaang palad ay naging mga demon ang mga binigay na sangkap ni Kagome sa cooking class.